At ngayon po kaming mga Council of Evangelical Churches ay kasama sa isinisigaw sa hapon na ito. Mabuhay ang simbahan! Alam niyo po, mayroong talata sa Biblia. Marahil ang inyong pare, ang inyong pastor, nabasa na ito sa inyo ngayon. Ang sabi po sa Biblia, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Sinong may 500 or 1,000 pesos niyan? Meron kayo? Tinignan ko yung wallet ko, wala din ako eh. Pero sa wallet natin, kung may 500 kayo o 1,000, nandyan po yung versikulo na yan. Mapalad ang bayan ng Diyos ang Panginoon. Blessed is the nation whose God is the Lord. Palakpakan natin ang tawag sa bayan natin, lupang hinirang. Alam po ninyo, ang Pilipinas, ito ay para sa Diyos at nilikha ng Diyos para sa mga Pilipino. Pero bakit nagtataka tayo? Bakit hindi natin nadananas ang pagpapala ng Diyos dito sa lupang hinirang? Sa tagal na ng Kristyanismo, 500 years tayo. Bakit ganito? Tayong lahat ay nagdurusa. Alam po ba ninyo, lahat tayo ay may pananagutan. Kaya ang panawagan natin, hindi isa, hindi pangalawa, kundi lahat tayo may pananagutan. Subalit, higit sa lahat, yung mga nangunguna sa atin, may pananagutan kayo at tayong lahat. Palakpak naman po dyan. Una, ang mga leader, lalo na yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan at walang takot na paggawa ng kasamahan. Ang simbahan po ay kasama ng taong bayan at ang lahat nagmagmahal sa ating lupang hinirang. Ang simbahan ay tutol sa walang habas na pagpatay sa mga Pilipino. Bawal pumatay. Ang simbahan din po ay tutol. Ang Biblia at ang Diyos ay binigyan niya tayo ng kautusan. Bawal ang magnakaw. Kasama po natin dyan ang Kingdom Keepers. Palakpakan po natin, mga pastor po yan. At nandun pa ang iba. Palakpakan natin yung mga pari na nandito at mga seminarista. Yan po ang itinuturo natin. Bawal pumatay. Bawal ang pagnanakaw. At ang simbahan ay kasama po na sumisigaw dito. Hindi lang kami nananalangin. Ngayon, noon pa man, sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, dito rin sa EDSA, kasama po ang mga pare at ang mga pastor. Kaya kami po ngayon ay patuloy na dumadalangin, tumitindig upang tutulan ang lahat ng ito. Mananagot ang dapat managot. Marami pong salamat. Maraming salamat, Bishop Noel Pantoja. May iba nagsasabi, bakit nakikialam ang mga pastor at mga pare, mga religious leaders sa pamahalaan? Gayong meron nakalagay na separation of church and state. Tama po, nasa ating saling na batas ang pagkakahiwalay ng church and state. Pero hindi po natin pwedeng ihiwalay ang state sa ating Diyos. Amen? Ang bayan ay hindi pwedeng ihiwalay sa ating Diyos at ang ating Diyos ay nakikinig sa hinaing ng ating bayan. Kaya po kaming mga kapastoran, mga kaparian, kasama po natin ang ibang mga imam ay patuloy na nanawagan na talagang ang ating tagapamahala ay isaayos ang kanyang pamamahala. Dahil po nakalagay na ang tulad na sinabi ko sa panalangin, ang ating pamahalaan ay tinalaga to promote what is good and restrain what is evil. Kung ang namamahala ay hindi na talagang nakakaroon ng kanyang pagpapasasa sa yaman ng bayan, sa kaban ng yaman ng bayan, ay ating pong pananagutan din bilang mga mamamayan na magsalita at humiling sa Diyos na sila po ay managot. Isa lamang po ang idadagdag ko. Nandun na yung ating kahilingan sa confidential funds and all others. Pero
Alam niyo ba na merong resolution number 10 ang ating Kongreso? Alam niyo ba yung resolution number 10? Ang resolution number 10, ang bawat congressman tumatanggap ng allowance. At yung allowance na yon, wala ng liquidation, walang kailangan resibo. Ang kailangan lang nila ay magbigay ng certification na kanilang tinanggap at ginastos yun. Aba, ay paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na mag-imbestiga ng katiwalian? Dapat mag-umpisa muna sa kanila. Sapagkat sa resolution number 10, nandoon na sila ay tumatanggap ng allowance. Actually, hindi ko alam kung gano'ng kalaki. Pero sabi ng isang kaibigan kabuuan ay 16 billion ang sa Kongreso ay meron silang tinatanggap na gano'ng allowances. Walang liquidation, walang resibo kailangan, certification lang ang itatanggap. Commissioner Heidi, dapat ay dumaan din sa COA. Mga kababayan, sumiling po tayo sa ating mga kongresista, sa ating mga senador, sa ating mga namamahala, na huwag po nilang iwaldas ang pera ng ating bayan. Dapat mapunta sa edukasyon, mapunta sa ibang pangangailangan, ay bakit po na ibubulsa at nagpapasasa lamang sila na walang pananagutan. Panahon na upang tayo ay dumulog sa Diyos at hilingin na itigil na itong resolution number 10 para panagutin ang ating pong mga mambabatas. Ang politiko ay bigay buhay, hindi hanap buhay. Sama-sama tayong lumapit sa Diyos para po maging maayos ang ating bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Philippine Council of Evangelical Churches